May mga bansa sa mundo na sinasabi ng statistics, miss na namin ng mga kuya. Hindi dahil choosy ang babae, hindi dahil pangit ang lalaki, kundi dahil nabawasan talaga sila. Namatay sa digmaan, nalunod sa alak, nadurog sa trabaho o tuluyang nag-ghost ng realidad. Sa episode na to, hindi tayo magpapaasa, hindi rin tayo magpapakilig. Bibisita tayo sa top 10 countries na kulang sa kalalakihan, kung saan ang babae handa na, pero ang lalaki nasan na. Pa-subscribe naman dyan. Sa top 10, South Korea. Total population, 51 million. Babae, 25.8 million. Sa lalaki, 25.2 million. Oppa sa K-drama o lat sa totoong buhay. Eto, real talk lang. Sa South Korea, maraming lalaki. Pero bakit parang kulang? Dahil sa toxic na kultura sa trabaho. Pressure maging provider. Mahal daw ang kasal. Mahal din ang bahay. Mahal ang lahat. Maliban sa oras, sangyup, kimchi at soju. Kaya ang resulta, karamihan ng mga babae ayaw magpakasal, ayaw mag-anak, ayaw sa lalaking pabigat. Ang mga nakikita mong oppa sa TV, pa-sweet, may oras, may emotional intelligence. Pero yung mga oppa sa realidad, naku po, laging overtime sa trabaho, halos dun na nakatira. Laging walang oras, laging pagod, tahimik at walang bigo. Sa South Korea, gwapo sa drama, pero sa totoong buhay, busy sa trabaho at soju. Top 9, Hungary. Total population, 9.6 million. Babae, 5.2 million. Lalaki, 4.4 million. Paprika nation pero kulang sa papi. Sa Hungary, ang babae handa sa relasyon. Ang lalaki, handa sa inuman. Kaya ang problema, mataas ang male mortality. Alak, yosi, stress. Walang check-up, walang pahinga. Kaya naman pag may matinu-tinong lalaki sa kanila, 3 babae ang nag-aabang. Isang pamilya ang umaasa, isang barangay ang nakamasid. Parang lahat gustong pintahan ang laman ng iyong bulsa. Sa Hungary, hindi ka nanliligaw, ino-audit ka. Top 8, Portugal. Total population, 10.3 million. Babae, 5.6 million. Lalaki, 4.7 million. Ang daming lola, konti ang lolo. Sa Portugal, bossing, mas humahabang buhay ng babae kaysa sa pasensya ng lalaki. Karamihan kasi sa mga lalaki umaalis para magtrabaho sa ibang bansa. Kaya yun, naiwan ang mga babae at pamilya. Karamihan sa mga lalaki, pagod, nauubos, nawawala. Kaya ang nangyari sa mga coastal town, lola na may tindahan, lola na may lupa, lola na may pera. Ang mga lolo, alaala na lang sa picture frame. Sa Portugal, hindi ka late bloomer. Late ka na talaga. Top 7, Estonia. Total population, 1.3 million. Babae, 700,000. Lalaki, 600,000. Sa bansang to, parang wifi ang lalaki. Kung hindi mahinang signal, madalas pawala-wala. Bakit nauubos? Masiba rin sa alak ang mga kalalakihan. Malamig ang lugar, pagod sa trabaho, tapos uwing nakatagay. Kaya yun, ospital at sementeryo ang madalas na bagsak. Marami rin sa mga lalaki ang tinatamaan ng sakit sa puso kaysa pana ni Cupido. Karamihan sa lalaki, may bisyo, malungkot, may playlist na puro sad songs. Ang mga babae, tahimik pero matibay. Hindi needy, hindi naghahabol. Sa Estonia, hindi ka hinahanap. Kapag naispatang ka, bonus ka. Top 6, Japan.
Total population 124 million. Babae nasa 64 million. Lalaki nasa 60 million. Bossing Twisto. Sa papel, hindi masyadong kulang sa lalaki. Pero sa totoong buhay, bitin. Bakit parang kulang? Ang mga lalaki sa Japan, workaholic, malayo sa lipunan, at takot sa commitment. Ang mga babae naman, ayaw sa pabigat, ayaw sa walang direksyon, ayaw sa lalaki na batang isip. Marami sa mga kabatang lalaki sa Japan na tinatawag nilang Soshokukei o herbivore men. Ito yung mga lalaking ayaw sa relasyon, ayaw sa sex, ayaw sa responsibilidad. Tahimik, mabait, pero hindi rin mapakinabangan. Parang may sariling mundo. Ang mga babae naman sa Japan, karamihan educated, independent, may karir, may standard at palaban. Quality over quantity kung sila ay mamili. Kaya ang resulta, mababa ang kasal, mababa ang birth rate, mataas ang loneliness. Sa Japan, hindi kulang sa lalaki. Kulang lang sa lalaking may yag balls. Top 5, Belarus. May total population na 9.2 million. Babae, 5.2 million. Lalaki, 4 million. Tahimik ang bansang ito, pero sa ilalim ng katahimikan, uboos ang lalaki. Ang dahilan hindi naiiba. Masiba rin sa mga alak ang mga lalaki. Takaw sa aksidente. Marami ang nagkakasakit sa puso, stress at political pressure. Tahimik sa labas, wasak sa loob. Samantalang ang mga babaeng Belarusian, matatag, hindi maarte, hindi laging gipit sa pera ang datingan. Kung magmahal, seryoso. Kahit iwanan ng jowa, hindi madrama. Ang mga lalaki, nako, konti na nga, may klipa ang pasensya. Sa Belarus, hindi ka hinahanap. Kapag nang iwang ka sa ere, pinapalitan ka agad. Top 4, Ukraine. Total population nasa 36 to 38 million. Babae, nasa 21 million. Lalaki, nasa 17 million. Kung may bansang literal na sinipan ng realidad, Ukraine yun. Dito hindi lang kulang ang lalaki, binura sila ng kasaysayan. Dahil sa World War II, Soviet era, economic collapse, tapos sinamaan pa ng modern war. Ang resulta, babae ang karamihang natira. Mga naiwang reyna. Sa maraming bayan, babae ang nag-aalaga ng magulang, babae ang nagtatrabaho, babae ang bumubuhay sa anak, habang ang lalaki nasa hukbo, nasa ibang bansa o nasa alaala na lang. Marami sa mga lalaki ang may PTSD or Post-Traumatic Stress Disorder. May backstory, may ex na nasa Germany. Kaya yung mga jowa nila sa Ukraine, naging bonus round na lang. Sa Ukraine, hindi ka jowa, relief goods ka. Top 3, Russia. May total population na 146 million. 78 milyong babae, 68 milyong lalaki. Sa bansang ito, normal na eksena na 10 babae sa 3 lalaki. Hindi ito drama, mat ito. Bakit nawawala ang lalaki? Dahil sa world wars, milyon ang namatay. Alcoholism, vodka is life sa mga to. Hanggang nawalan na rin ng life. Heart disease, stress, plus yosi, plus alak, equals goodbye. Dahil sa mga yan, ayun, maikli ang life expectancy ng lalaki kumpara sa babae. Sa ibang probinsya, mas common ang babaeng balong kaysa sariwang isda sa palengke. Kaya naman ang resulta, babae ang bumubuhay sa pamilya, babae ang boss. Babae ang matatag. Ang lalaki, ayun, nasa statistic na. Sa Russia, hindi ka may iwan bossing kasi mauuna kang mawawala. Top 2, Latvia. May total population na 1.9 million. Babae, 1.05 million. Lalaki, 0.85 million.
babae ang majority ng population. Literal na mas marami ang babae kaysa lalaki ng halos 15 to 20%. Bakit? Mataas ang male mortality, alkoholismo, accidents, stress, at migration. Maraming lalaki ang umaalis, babae ang madalas naiiwan. Dito bossing karamihan, babae ang nag-aaral, babae ang nagtatrabaho, babae ang may sariling bahay, babae ang handa magmahal. Pero ang tanong, sino? Kasi naman karamihan ng mga lalaki dito may 3 ex, 2 ka-MU at 1 future trauma. Sa Latvia, hindi ka pipili, ikaw ang pipiliin. Top 1, Lithuania. May total population na 2.8 million. Babae, 1.6 million. Lalaki, 1.2 million. Bossing, ito na. Ang bansang may pinakamalalang gender imbalance sa Europe. Statistic na masakit. Sa ilang age groups, 120 na babae kontra 80 na lalaki. Hindi ito typo, math na masakit sa puso. Ang malaking dahilan, mataas ang suicide rate ng lalaki. Siyempre, alcohol, mental health stigma, economic pressure, at marami ang nangingibang bansa din. Habang ang babae, umaangat, umaabante, umaayos ang buhay. Kaya yun, ang lalaki, marami ang napag-iwanan, napagod, at nawala. Kaya ang resulta, ang mga babae dito, independent, strong, educated, hindi desperado. Kung darating ka, hindi ka prinsipe, hindi ka sebyo. Ikaw ang dapat pumasa sa interview. Sa Lithuania, kahit kulang sa lalaki, kailangan mo pa ring pumila. So yun bossing, sa mundong kulang ang lalaki, hindi ka special dahil lalaki ka. Special ka kung hindi ka pabigat. Hindi na uso ang walang direksyon, walang ambag, pero ang lakas manghingi ng lambing. Dahil sa mga bansang ito, ang babae ay hindi desperado, hindi naghahabol, hindi nag-aalaga ng bonjing. Kaya naman kung tinamaan ka, ayos lang yun bossing. Ibig sabihin, may chance ka pang mag-upgrade. Kung natawa ka, share mo. Kung nasaktan ka, ulitin mo panoorin. At kung gusto mo pa ng ganitong content na totoo, masakit at may tawa, like, share at mag-subscribe. Shout out Russell Alfiscar, Ron Villa Gonzalo ng Canlubang, Calamba, Laguna, Pecto, Asina Sasin, Lucito Cometa, Janela Sabrina Placido, Mauyag Munder from Mindanao, Lanao del Sur, Joril Vien ng Marinduque, James Rowe National, Justin Chua Koreano, at beshi niyang si Kathleen Marasigan, kay kabayang Juralyn Kaagay na nasa Hong Kong, Danny Balingit, Zian Rain from Hermosa, Bataan, Coach Arpards from Kuwait, Hamdan Lucas, Jay Sale from Manila, Gir from Davao Occidental, at kay kabayan Kate na nasa Dubai, United Arab Emirates. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.